Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wal barakatuhu. A greetings of peace from Tawi-Tawi to the world. I am Renee Sophia Lin Ilaw, a youth delegate from the southernmost part of the Asia's Pearl of the Orient Seas, Tawi-Tawi, Philippines, and an upcoming grade 11 student in Notre Dame of Ungao. I am very grateful for the fact that I got into the 14th Asia Youth International Model United Nation, for I am driven by a passion to make a significant impact to the world. From the very beginning, I knew that being part of this event would really mold my skills in the field of research making and debating, allowing me to be more confident for what I stand for. And now, Alhamdulillah, I am an official delegate of the IMUN 14, where diverse cultures and diligent people are united in achieving common goals and voice out the societal issues. So, inshallah, see you in Kuala Lumpur, Malaysia. So parang after po noon, hindi pa ako yung type of person na after mangyari ng event, magpo-post agad. Pero po after noon, nag-post po ako agad sa Facebook. Tinawagan ko syempre yung parents ko, ganyan. Sabi ko, ayan na, may mention, ganyan. Tingin ko, third highest award, ganyan. Tapos after nag-post po ako noon, hindi pa tapos yung conference. Kasi gusto ko malaman na agad na Tawi-Tawi, na ano tayo, na like na-recognize tayo, na-recognize yung potential natin, knowing na I am from the southernmost part and I am the only delegate of Tawi-Tawi. Kasi sabi ko nga, like, coming from the southernmost part of the Philippines, that is often overlooked talaga tayo, as in, na parang pressure mo lang yan. Actually, nangingibabaw tayo, ha? Yung iba ko kasi, hindi nila alam yung Tawi-Tawi. Hindi nila alam sa international level. No po, taga Manila, taga Luzon. Hindi nila alam yung Tawi-Tawi. Diyan sa Itbulaga, hanggang ano lang. Hanggang Holo. Tapos doon, in-explain ko sa kanila na mayroong Tawi-Tawi, and Tawi-Tawi is actually part of Holo. Oo. Ganyan. Na-separate lang talaga. Sulu. Sulu siya. It's actually part of Sulu, sorry. So parang, akala nila, parang ano siya, taga-north siya, nagsa-study siya about sa globe, ganyan. Geologist siya. Tapos, sabi niya, Sulu? Like, wait, Sulu? Ganyan. Pero, akala nila kasi Sulu yung last eh. Oo. Sabi ko, hindi. Sabi ko, go to Tawi-Tawi, maririnig niyo sa radyo kasi nalang mula Batanes sa Tawi-Tawi. So, hindi nila alam na may taga-Tawi-Tawi. And, meron din po taga-ibang bansa. Akala nila walang Muslim sa Philippines. Ganon? Yes po. Kasi lagi ako napagkakabasa ng world history. Baka nga po. Kasi lagi ako napagkakamala, even sa Kuala Lumpur, lagi ako napagkakamalang Indonesian, Malaysian, ganyan. Kasi meron yung last time, bigla sila mag-top sa akin, like Indonesian, Malaysian, ganyan. Lalo na yung parang nagbatawi na ako, like yung cultural, cultural attire. Kasi colorful. True. As in, like, marami talagang na-amaze sa culture natin. So parang like, one of the proudest moments sa Tawi-Tawian. So parang, yun nga po, like, coming from the southernmost part, parang hindi ko na-imagine na ma-recognize tayo ng gano'n. Tapos sabi ko, like, youngest, of course. Kasi po, actually, sa Thailand, yung conference namin, like, mapapasok kami ng resolutions. Mayroong sponsor, 5 countries lang, and then mayroong signatory. So sa block namin, which is UNESCO, United Nations, Educational, Scientific, and so parang, namin, na yung dalawang block na yun, which is yung block 1 and block 2, mag-iisang na lang, like magkakalab na lang kami, para, like, mapass talaga yung resolution, ganyan. Tapos, syempre, 5 sponsors, at pinag-mix 10. So parang, pag yung sa resolution na yun, isang block lang yung mananaig. Ganyan. So anong topic? It's about the gender equality po. Okay. Ganyan. Tapos 5 sponsors. Tapos, yung kinagulat namin, puro sponsors ng block 1. Sila yung makipag-collaborate sa amin. Tapos medyo like parang nasad kami, ganyan, walang chance. Kasi malaking advantage pag part ka ng sponsors, malaking advantage na makasama ka sa Tapos, doon na pinaglaban din talaga namin. Pero at the end of the day, like, din ako ng ganyan. Like, nakita din nila kung paano ko pinaglaban yung karapatan namin, ganyan. Paano ko pinaglaban yung resolutions, ganyan. Even though hindi ako nakasama sa sponsors, pero part ako ng signatory. So,
parang fan sponsors, fan signatories, gano'n. So parang, yun. Tapos ako yung na-recognize. Yes po. Oh, Actually, congratulations. sa UNESCO. Same ano din actually, Malaysia and Thailand, nasa council third ako ng UNESCO. Oo. Yun po kasi like parang feeling ko like malaki yung magiging impact ng UNESCO sa buhay ko, gano'n. So ano yung feedback sa'yo ng mga judges? So, yun na po, like yung nakita nila na na parang like pinaglaban ko din yung part ko. Tsaka din po, powerhouse country din po kasi United Kingdom. Oo. So parang it's like my council allocation. So parang siya, like naging nag-impact din yun, yung United Kingdom sa akin. And the fact na nila ako, tsaka nag-base po kasi din sila sa position paper, which is sinasubmit namin beforehand, prior the conference, ganyan. So parang, nag-ano po sila, like, tinitignan nila if parang capable ka bang i-discuss yung ganitong topic, ganyan. Tapos mag-uunahan po kami mag-grace, mag-placard. Ganun po, mag-uunahan kami mag-grace na namin. Tapos, like, magpipili lang sila, like, ng 10, like, para sa GSL. It's actually a general speakers list, pero hindi lahat nakakapagsalita doon. Tapos, meron kami tinatawag na moderated caucus. And you were able to talk? Yes po. Okay, very good. First batch actually. First 10 sa GSL. Tapos, yun, meron kami tinatawag na moderated caucus, which is like, kami, anong tawag dito? Magpa-propose kami ng like, topic na nagko-connect din sa gender equality, ganyan. So, parang, tapos i-discuss namin siya with a duration of like 1 minute lang. Ganun. 1 minute lang kami pwede magsalita, ganito, ganyan. Like, kailangan mapaglaban na namin yun. And concise. True, dapat po. Yung iba nga pang sinabi, like, ibang ko po doon is, like, on the spot ko na siya sinabi. Kasi, kailangan mas marami kang masasabi, mas marami kang contributions, mas maraming chance na ma-recognize ka ng judges. Ganyan. So, parang, yung po namin, yung board of directors namin is actually from Thailand. Tatlo po actually, from Thailand, from Malaysia, and from Italy. Okay. Tatlong po. So parang after nun, syempre mag-ano din sila, like not only sa the way ka magsalita, pero sa behavior mo po during the conference. And the topic itself. True. True. Like parang ma-feel din nila, like, kung gaano ka ka-eager na ipaglaban yung topic na yun. Ganon. So parang, So ano yung feedback sa'yo? Ano yung like nag-stand out talaga sa'yo? Yung nare-remember mo, parang na-impress sila sa'yo. Diba? actually, no, yun nga po, yung parang from the southernmost part, ganyan. Kasi after ng sa Kailan, after ng award, yung picture kami. Tapos sabi ko, dito na lang ako sa gilid, ganyan. Tapos sabi ng isang board of directors from Italy, sabi niya, no, like you go here, ganyan, doon ako sa front, kasi you're the star, ganyan, bag the third highest award. Tapos nag-wave ko na yung flag, ganyan, go Philippine represent, ganyan. Pero siguro yung nag-impact talaga sa akin is yung nasa Malaysia ako. Even though, yun nga, walang nakuhang award yung Philippines, unfortunately, that time. After ng conference, lumapit sa akin yung isang committee. Sabi niya, I thought you're gonna win. I saw you ganyan. Ilang beses din po kasi ako ini-interview ng mga committee doon, ng ibang committee doon. Ganyan, like, nakikita na daw yung videos ko, and the way I talk, the way daw ma-impress yung ibang judges. Tapos sabi nila, akala daw nila, like, ako yung ako yung makakakuha ng award from the Philippines that time. Pero sabi ko, like, unfortunately, like, masyadong yung other country, like, specifically, lalo yung mga taga-India. Then, talaga sila, like, palaban talaga sila, as in, gusto nila talaga ipaglaban yung nila, yung spot nila para sa award. So parang sabi ko nga, kaya hindi nyo naging motivation ko sa next kaya yung parang, nung nasa Thailand Nag-college ka na talaga. True. And parang, yun yung parang naging standard ko na compliment. Kasi sabi ko, nawag na wala kaming nakuha that time. Pero, ganun siya makipag-usap sa akin. Sabi ko, it's actually a big na rin para sa akin. Like, it's actually a privilege na rin na, like, kausapin niya ako ng gano'n. Like, hindi siya maglapit, ganyan. Tapos, nagpa-picture, ganyan. Sabi ko, it's okay. Dala ko yung tawi-tawi dito. Okay, ganyan. Pero sabi ko, hindi. Pagdating ng Thailand, doon ako bumawi, ganyan. So, parang yun yung parang, like, nag-impact talaga sa akin. Like, yung tumatak na compliment ng taga-IMIN. Okay. International So, Global Network. academically and personally, ano yung effect sa'yo ng international experiences mo ngayon?
Okay. So parang yung naging ano na kasi sa akin is parang like mag-focus lang always. Like parang never, like huwag mag-give up even though gaano kahirap yung pinagdadaanan. Kasi syempre ngayon as an ABM student, hindi madali sa akin yung situation ko ngayon. Kasi knowing na iba't ibang tao na yung ano ko from other Explain, ano yung, excuse me, ABM, yun yung strand mo. Yes, Para for everyone to know. Yeah, it's accountancy, business, and management Okay. Sige. strand po. So parang, yun nga po, like, most of my like, classmates noon, which is naging comfortable ako sa kanila, which I treated them as a family, nag-step po sila halos, ganyan. Tapos, umabot na rin po ako sa point, tapos sabi ko, sana nag-step ako, ganyan. Kinausap ko po yun, sabi ko, pwede kaya mag-change ng strand sa second step, kasi sabi ko, parang hindi ako, like, sanay, parang hindi ako comfortable talaga sa environment na ganito, ganyan. Parang hindi ko kaya ipaglaban yung strand na pinili ko, ganito. Pero, talagang nag-stand out ka. Yes po. So, academically, going back, ano yung effect sa'yo? Yeah. Yung impact sa'yo? Yung impact, yun nga po, yung impact na sa akin is parang like, kahit parang akala mo hindi mo kaya, yun, kakayanin mo siya along the way. Hindi siya magiging madali, pero along the way, parang mafe-feel mo yung significant ng napagdaanan mo. Kaya ako pala napagdaanan to, it's for a reason. Kaya pala ako nahirapan ng ganito, para maging ganito ako. Kaya pala, like, ako ganito, kasi na gano'n. So parang ganun na ano ko, like parang lahat ng challenges, parang wala yun siya sa opportunity or like sa benefits na makukuha mo. Like, kahit gaano kalaki yung challenges, mas malaki yung mabe-benefit mo doon. So, sabi na talagang nag-broader ang mind mo, di ba? Ito ang sabi ko, example, like, ang daming pinapagawa, ganyan. Syempre, it focuses on, like, accountancy, business and management. Ang daming pinapagawa, projects na sunod-sunod yung pieces, ganyan. Pero sabi ko, nangisag to eh. Parang it's actually a preparation for me din. Yung first ko, sabi ko, nakaka-drain. Pero after ko, pag-uwi ko galing Malaysia, like, it's very, parang sabi ko, feeling ko may malalin ako dito. Ganun. Which is, na-apply ko na ngayon na nakakapag-adjust na ako sa academic, life ko sa accountancy, business and management. Okay, very good. So, ano yung pwede mong masabi or kaya mai-advise sa mga kabataan, kagaya mo, na who are aspiring to also go to United States. It's not only United States. Yeah. I mean, international level. Sige, Okay. ano yung pwede mo mai-advise sa kanila? How to start? Okay, like, yung advice ko siguro to other, like, kabataan is, like, to start small and to start within your community. Kasi yun lang din like, doon lang din mag-reflect yung performance mo if ever, like, mag-step ka na into, like, international stage. Kasi ako, personally, yun nga, nag-start ako within my school, nag-start ako within my school hanggang sa umabot ng municipal level, hanggang sa provincial organizations na before I step into international. Kaya parang sabi ko, parang mag-start ka muna sa anong gusto mong i-advocate, ano yung advocacy mo, ano yung gusto mong ipaglaban, ano yung gusto mong i-enter na go sa international stage. Ako kasi personally, ito yung path na pinili ko. Mas gusto kong i-challenge yung sarili ko sa diplomatic skills and sa pakikipag-compete. Kasi yung iba gusto nila, like, they wanted, like, mag-leadership, leadership training, ganyan. Pero ako, iba yung past challenging talaga. Parang sabi ko, gusto ko yung ako mismo yung magdadala sa sarili ko. Ganyan. So, parang ako yung, like, magiging mentor ng sarili ko doon. So parang yun, mag-start ka muna sa community mo hanggang sa ma-realize mo yung potential mo kung ano ba talaga yung gusto mo. And then, yun, pwede ka na mag-step into international stage, pero like, you have to choose muna the right organization for that. Kasi meron tayong nasa Facebook siya actually. Ako din actually, nag-start ako sa Facebook lang din. Pero yun na, hanggat may naniniwala sa'yo, like, go. If you want to go into international stage, pero nagda-doubt ka, ganyan, hanggat nandiyan yung family mo, hanggat may naniniwala sa'yo, like, you can do it. Kaya nang mag-search na para sa'yo. Like, meron pa kasing mga page sa Facebook na nag-offer ng mga international. So, parang pwede kayo mag-check doon if you want to. Okay. O, sige.
take note sa mga sinasabi ni sa mga sinasabi ni Sofia. So, as of now, may mga projects ka ba na ini-initiate? Diba? Meron? Okay. So, before pa po ako ito nag-fly to international relations, parang nag-start din po ako na mag-build ng own organization. Actually, it's not really an organization, pero like, program, like, which is initiated by me. Ganyan. Kasi yun nga po, like, Ano ito in particular? it's like an outreach program lang din po. Like, it's like, the objective of it is like, more on empowering the Sama culture. Yeah. Sama, tribe? Yes po, yung Sama culture. Kasi po, akala nila, na ano po, like, Iba yung sa yung mga badyaws? Yung parang sa Cebu po kasi yung gusto ko talagang kasi yung akala ng mga tao sa akin is that I'm really tausog, which in fact I'm not. I also have like small and significant blood in Cebu too. So hindi nila alam that I have Sama blood din. So parang gusto kong i-empower yung other part ko, yung root ko, yung Sama blood ko by doing outreach programs, ganyan. So nag-start po ako, like nag-give nag-implement ng outreach program na yan. Before pa po ako maka-fly to Malaysia. Very good. Yes, before pa po yun ako maka-fly ng Malaysia. So parang na-realize ko, parang it's my way din para i-reflect yung sarili ko and to give honor, of course, to my heritage. Para like, diba, balatan din ng ibang tao that I'm proud. That I'm proud that I have this kind of blood, that I have Sama blood, ganyan. And then po, yung look forward ko din po, since is makapag-implement ng program na to sa Cebu to, Tawi-Tawi, which is yung pinanggalingan po ng Sama, Sama root side ng life mo. Opo. So parang, yun, sa Cebu to sana, inshallah, I still don't know when and how, pero yun talaga yung like particular na objective ko sa ngayon. So, ngayon, high school ka pa lang. So, do you think of like continuing this yung activities mo hanggang college or hanggang kailan maging ganito ka? Okay, so pag-join sa civic organization. Okay, yung pag-join pa sa civic organization, I have no plans pa whether like mag-stop or what. Kasi gusto ko talaga this is actually what I wanted to get. Although, siguro hindi siya ganun talaga ka-relate sa kukudin ko siya, mag-accountancy po ako, ganyan. So, parang hindi ko alam kung paano, pero one thing I know, I want to continue this like platform. Gusto ko like mag-engage pa sa other organizations, ganyan. Kasi I really wanted to make an impact. I really wanted to make a change in my community. Okay, but talking of change sa community mo, if you could implement any change in your community, what would it be and why? Okay. Siguro kung iba yung iba yung perspective ng iba. This is like a broader, broader like, implementation, like yung project na sinasabi natin. So, I'm really like aiming to foster an equal environment, an equal society talaga. Not only in Tawi-Tawi, or like wherever I go. Kasi, not only sa education po, kasi syempre alam natin meron iba like mga underprivileged, ganyan. Not only pero like sa gender biases, ganyan. So parang more on equality talaga. Na parang, example, sa gender-based, ganyan. That I wanted to like, I wanted to like, advocate na women are capable beyond perceptions. Hindi tayo yung parang sasabihin nila, babae ka lang, hanggang dito lang yung kaya mo, ganyan. You can't lead, you can't actually do it. Pero like, gusto kong i-break yung barrier na yon, like sa ng mga women, sa mga biases talaga, gender biases. And yun po, sa education, ganyan, like parang fair education, ganyan. Even though anong tribe ka, saan ka nang galing, ano yung culture mo. Sa tingin mo ba hindi fair tayo sa like sa education na field? I don't think so. I mean like it's actually may problema ba doon? It's actually a black and white. Kasi meron programs yung government, like sa mga scholarships, ganyan. Pero yung iba, hindi nila alam kung paano. Hindi nila alam kung how to start
yung paano nila like makukuha yung rights nila to education. Actually, di ba, like, if I'm not mistaken natin, di ba, may meron tayong, dyan, like, batas, like, sa education, sa fair education for all, ganyan. Pero yung iba kasi, like, hindi nila alam kung paano talaga, like, specifically magsisimula. So, parang, kaya yung ibang, like, mga, wala masyadong alam, ganyan, like, Yung mga sa sosiguro, yung mga sa yung mga badyaw, ganyan. Hindi nila alam kung paano sila mag-start. Kasi, like, wala dito, but, syempre, yung iniisip nila, like, walang kakausan ta. Pwede pa ka mag-school, di ba? So, parang, wala silang, hindi nila alam kung saan kukuha yung scholarship. Hindi nila alam. So, parang, sa part na yun, masasabi ko medyo unfair siya. Kasi syempre, like, parang wala silang knowledge talaga sa mga ganun. Pero, yung iba naman kasi, pinaglalaban nila talaga yung rights nila to education. Meron po kasi akong, for example, yung sa nung sa Agong din to, nung youth teacher. Sabi ng yung isang student, like, imagine, from Patok-Patok Elementary School hanggang sa, malapit na ito sa Rabe 3, yung bahay niya. Nilalakad na yun. Nilalakad na talaga. Paano ko nalaman? Kasi, after namin magturo sa Patok-Patok Elementary School, meron kami like yung jeep na in-arkila ni Abu. Ganyan. Papunta kami ng Rabe 3. Tapos sinama na namin sila. Ganyan. Ang layo ng bahay nila. At everyday nilalakad nila. Everyday nilalakad nila. Sabi ko, wow! Just wow! Kung malapit sa sa Rabe 3? Wala po eh. Patok-patok po kasi yung pinakamalapit na sa kanila. Opo, sa Panglimasugala. Doon, may parang din kami sa isang schools. Kasi, mostly kasi sa Panglimasugala kami nakakapagtuturo. Ganyan. Doon sa may Datu Halon Elementary School, yan din. Grabe din yung sipag ng mga students dyan. As in, like, kahit pero of course, hindi naman magiging masipag yung students kung hindi masipag yung teachers. Correct. Grabe. Like, kudos talaga to all teachers out there, to all public teachers out there. Grabe, nakikita ko talaga yung effort nila na turuan yung students. Kaya yung mga students doon, eager talaga sila mag-participate, ganyan. Parang, hindi sila like parang nahihiya na mag-answer, even though hindi sila sigurado sa sagot. Kasi di ba sa atin, sa other private school ba yun, ha? Pero yung ibalik pa yung nag-ano pa rin sila, like nagdadala yung school kamay ko, or hindi. Pero sila doon, like, grabe, nagpa-participate talaga sila, ganyan. Because you have that initiative siguro, ipapa-feel sa kanila. O sige, magsalita kayo, express yourself. Yeah, like parang doon din siguro naging way, para maging confident din sila. Ganyan. So parang, grabe, like, just for seeing those kids na parang eager talaga silang, i-mag-build ng better future. Grabe, parang it motivates me more para like ituloy-tuloy itong ginagawa namin. So, ang dami mong accomplishments, di ba? Sa lahat ng mga accomplishments meron ka or na-achieve mo, ano yung pinaka-proud ka? Okay. Dati, if you were to ask me that question, siguro 4 years ago or 3 years ago, siguro sasabihin ko yung accomplishments ko during my elementary days. Kasi po, nung elementary ako, it was very natural. As in, like, ngayon kasi, like, medyo nag-effort ako mag-study, ganyan. Dati, like, I'm like, nagiging honor ako, minsan hindi pa ako like nag-aaral, talaga ako nag-aaral, ganyan. Like, kasama ako sa organization, sila mismo nagkukuha sa akin. Dati, I was offered to be part of the Pupil Supreme Council. Nung elementary ako, nung grade 3 ako, kasi grade 3 yung first na pwede. Pero, hindi ko siya gitake kasi, yun nga, gusto ko mag-focus sa academics, which is sa math club. Math and science club kasi usually yung ko. So, parang mas ako doon sa numbers, tsaka sa mga scientific experiments. So parang doon ko na-realize na grabe yung accomplishment ko doon. Noon na ako lang mag-isa. Noon na hindi ako like masyadong gina-effortan talaga na mag-study, ganyan. Like nagsasama ako sa organizations. Yun nga, like parang sila nag-offer. Pero now, you're asking me that question, siguro yung sasabihin ko yung provincial participation ko. I won't say yung international. Oh, of course, it's an honor for Tawi-Tawi. Okay. Like, being there internationally, stepping into international stage is an honor for Tawi-Tawi. I went there as a representation of Tawi-Tawi. Pero, yun nga po, proud ako, pero mas proud ako sa organization sa sinasamahan ko here sa Tawi-Tawi, sa loob ng Tawi-Tawi. Kasi nag-i-impact na siya asal, nag-i-impact na siya agad sa mga tao. Nakikita nila yung differences, nakikita ko na yung mga ibang tinutulungan ko, like parang mas nagiging
like parang mas nagiging fair yung life. Diba? Like parang mas nagiging sila, like parang nakikita ko yung difference ng like sa pagtulong kahit sa hindi. Anong ibig mong sabihin? Nakikita mo yung parang outcome, yung result. Nakikita mo na siya agad. Oh, no? Kasi, at saka parang nag-broaden na. Parang sabi ko kanina, nag-broaden yung perspective ko sa life. Kasi, syempre, being a volunteer, a part of like, several organizations na lately, parang, it opens my mind din kasi. It opened my eyes na talaga. And it teaches me more to be, like, grateful sa life. You know, doon ko na-realize na parang I am blessed in all ways. Diba? Always in all ways. Diba parang sabi ko, tayo kasi mas stress na sa school. Parang grabe na, akala natin, grabe na nagdadaanan. Pero na-realize ko, after ko magturo, I realized that education is a privilege. Kasi nakakapag-aral ako, and that's a blessing. Nakakapag-aral ako sa Notre Dame, which is like one of the most prestigious schools sa Philippines. It's a blessing. Kasi yung iba, hindi naman sa sinasabi ko unfair na like hindi ano yung organization. Pero yung iba kasi, hindi nila alam kung paano sila magsisimula, paano sila makakapag-aral, ganyan. So parang na-open na yung minds ko. Although, internationally, na-open din yung minds ko rin sa ibang culture. Pero sabi ko, mas significant kasi yung ginagawa ko dito. Kasi, like, as born and raised, as someone who is born and raised in Tawi-Tawi, nag-ano talaga siya, nag-reflect talaga siya sa daily basis ng life ko. Ganun. Kasi, like, meron din akong ibang organization aside from education, advocating in education, in outreach programs, in others. Nag-ano din kami sa like nature. Kaya meron din akong part of the organization na kasama ako sa like environmental advocates. So parang doon, nakita ko na parang grabe pala yung pinagdadaanan ng Mother Earth. Grabe yung niya dito sa Tawi-Tawi. So parang mas nabigyan ako ng initiative kung ano yung matutulong ko para syempre, di ba, like, pa-preserve yung planet natin. So yun talaga yung one of like my proudest achievements. Yung organizations talaga din. Siguro, no, I suggest, kayo mga kabataan, kasi alam ko, kayo yung pinaka-aware, kayo yung pinaka-conscious sa environment at yung mga ginagawa ng mga mas nakakatanda sa atin. Di ba? Tayo, lagi tayong nagsusunog ng mga kung ano-ano dyan sa paligid, di ba? To preserve the Mother Earth. May impact ito sa sa environment, yung pagsusunog. Di ba? Wala ba kayong wala kang nasalihang organization na sinama ninyo yung ganyang mga activities? Kasi Parang sa sa environment. Actually, I am the focal person of Project Tabang Kalikasan po. no. Yes po. Tapos, hindi niyo ba yan na parang binahay-bahay yung mga tao para sabihin, hey, what you're doing is not correct. Okay po. Regarding that like idea, hindi pa siya namin nagawa. Pero masasabi kong nagawa namin, pero hindi namin siya nagawa. Like specifically, like ibang bahay-bahay. Pero like naging po kami, Inform sila. yes po, nag-inform kami. Pero like more on students. Kasi po like sa school, kami, meron kaming info forum, ganyan. Meron kaming key speakers. Actually, one of those speakers is si Attorney Heidi Shina Ariama. Naging speaker po siya namin sa info forum namin. That time si Ma'am Dema Gatizales from and the other, municipal government. And yung isa po from, from the team, sorry sir. So parang doon, after ng info forum, yung mga namin, yung mga students na kasama from other schools po yun may lumapit sa akin na student, sabi niya, ba't tutuwiin da? Tapos sabi ko, hindi ko siya kilala, tapos bigla siya lumapit, ba't tutuwiin da? Kasi may damit ako na like project Tabang Kalikasan, ba't tutuwiin da? Ba't tutuwiin? Ba, no? Kasi yung isang, nakalimutan ko pangalan niya, si Sir from MSU, siya, pinakita niya yung nangyari, meron yun from Ireland din dito sa Tawi-Tawi, like yung before and after, ganyan. So parang doon, sabi ko parang step by step, na-open yung mind nila sa gantong situation ng Tawi-Tawi. So inshallah, mas magiging ma-realize ng every individual yung mga gawain nila na hindi tama, ganun. Kasi sa atin dito,
parang nakikita ko yung mga nagsusunog, mga matatanda. Oo. So, Opo, actually. Kasi Siguro- parang akala nila normal lang din. Akala nila normal lang din. pero Kaya ngayon, medyo wala na po actually. hopefully, ma-educate sila. So, ganito. Sa paanong paraan gusto mo ikaw ma-remember ng tao? Okay, so sa paanong paraan nga ba? Siguro, it's actually ano din like, sumasama ako sa, like, okay, let's disconnect this sa this organization. In terms of organization, I like joined several like diverse organizations. It is like driven by different purposes. Siyempre, iba't ibang types of organizations yung kasama ako. Pero gusto ko lang ma-remember nila ako sa advocacy ko. Like sa advocacy na ina-advocate ko during that for example, sa like reading enhancement. Gusto ko like ma-remember nila ako doon kasi like siya yung nagturo sa akin, nung nasa pa lang ako, nung ganito pa lang ako, ganyan. So parang, yun, sa advocacy na in-advocate ko, doon ko gustong ma-remember ng tao. And of course, like, sa mga outreach programs lang din, like, gusto ko lang din malaman nila na parang hindi sila left behind, that there's always someone within everyone na may nakakaalala sa kanila and may nagkikare sa kanila. So parang din lang din, although sometimes mahirap siyang i-achieve kasi syempre diba like yung iniis yung mindset ng ibang people here in Tawi-Tawi, usually sila parang after nila like ma-help, ganyan, mas yung iniisip nila is paano masasurvive yung everyday lives nila instead na mag-look back kung sino yung tumulong sa kanila. Like, my point here kasi is hindi na sila masyadong inaalala kung ano yung tumulong sa kanila, sino yung tumulong sila sa kanila. Instead, nag-look forward sila kung paano nila masasurvive yung everyday lives nila. Oo, yun yung challenge sa kanila kasi. Yung kasi yung challenge sa kanila. So parang hindi na ako masyadong nag-expect, pero hindi na ako masyadong nag-expect na ma-remember, pero I'm expecting to make an impact kahit paano sa way ng lives nila. Opo. So parang yun lang din. Kasi ginagawa ko lang din to because I am aware of our environment, aware ako sa society natin. Ganyan. So parang ginagawa ko lang din to kasi ito yung makikita ko at some point kahit paano will make this province or our community a tad bit easier. Diba? Like magiging mas madali yung buhay kahit paano. Oo. So parang yun yung So, meron ka bang gustong sabihin sa school mo? Like sa teachers, sa principal, yung kung ano ka ngayon, di ba? Masabi natin, utang natin sa kanila, kung ano tayo, utang natin sa magulang natin, kung ano tayo ngayon. So, okay, pwede mong i-message sila. Okay. Direct, okay, to your mom first, okay, and you'll go to your school. Okay, so siguro, i-generalize ko na lang din to kasi alam nila na deep inside their hearts, I have always been showing my gratitude din sa kanila, like sa school, ganyan, sa family. Of course, since day one, my number one supporters, my mom, my dad, my aunties, my uncles, my cousins, my brother, everyone na nasa part ng family ko, like my grandparents, ganyan. Like, thank you for always being there since day one. Like, ever since na, even though like sometimes dinadoubt ko yung self ko, ganyan sila talaga nagpo-push na parang kaya mo yan, ikaw pa, ganyan. And actually, like my school, pwede din sila, ganyan, kaya mo yan, like, kay Sister Imelda Benision, OND, our directress, kay Ma'am Amelia Futalan sa aming principal, kay Ma'am Irene Abdullah sa elementary principal. Grabe din yung grabe din yung effort niya na like, although nung elementary ako sa Natchide, hindi pa siya that time yung principal. Pero the way siya like makasupport sa akin ngayon, grabe, as in, thank you so much po sa mga teachers, sa advisor ko, kay Miss Hadsia Kiram, sa government, of course, sa municipal and provincial level, and of course, to the Almighty. I am doing this because of the man above, alhamdulillah. Like, He has always been like, like siya always yung nag-drive sa akin kung saan ako dapat pumunta. Hindi niya ako like,
pinapabayaan. Always siya nandiyan. Even though, alam niyo po, like, papunta ako ng Thailand, super lakas ng turbulence. As in, akala ko kung ano na mangyayari sa amin. And then, I recited the Ayatul Kursi. Ilang beses ako, like, tapos, like, natulog na lang ako ganyan. Tapos, nagising ako sa sound ng pilot, sa akala ko, akala ko ano na mangyayari sa amin. Yun pala, like, parang paland na kami, ganyan. So, parang, always, always na sila show yung, like, yung miracles, ganyan. Always siya nandyan. So, yun. Yun lang din. Alam ko, my friends. To my friends. Nandyan sila, like, kasama din sila nagsundo. Like, kasi hindi nila alam na pauwi ako that time. Tapos, ayaw ko pang ipaalam sana. Baka gusto mo silang isa-isahin. Hi, hindi ko na kaya, hindi na kaya. Hindi, pero like, ano na lang, siguro, kay Sham and kay Nolaj na lang siguro. Kasi, nandun talaga sila nung nandun sila nung pauwi ako. Nagulat ako, tapos nagbibigyan na sila doon, like, girl, congrats, ganyan ko, thank you, nagbayiyak ako, ganyan. Grabe, tapos, nung ko, sila yung first na nag-share. Nag-post ako last time, parang half na yun. Like parang middle of the night na. Grabe, nagulat ako, online pa sila. Online pa, nag-promo, congrats Philippines! Nag-send sila ng video sa akin, nag-ahawak ng flag, Philippines, go Philippines, ganyan. Tapos sabi ko, like, grabe, like, very grateful din sa friends na I have right now. So, yun. That's all. Okay. Thank you so much, Sophie, for the time. Thank you as well. Parang kay Aida ko, parang sobra nakakatindig balahibo yung experiences mo. Diba? Bata-bata mo, tapos ang galing. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Diba? At least, naiwagayway mo ang bandera nila. Ano bang tawag? Flag ng Ang bandera. Bandera ng Pilipinas. So, congratulations. Thank you so much. And thank you so much for yung sa parents mo for allowing Alice TV to interview your smart kid, Sophie. Thank you so much for casting Alice TV. God bless. Yeah, God bless. Bye.